Wala na, finish na. Sen Marcoleta, pinaiyak si Vice Ganda sa Senado. Bilis ng karma. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Yari, may ebidensya po. May ebidensya. Sangkot sa pinagbabawal na. Ito, pag-usapan na natin. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Bigla ba niyo naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa. Hindi ako natawa kay Marcoleta. Sino yung... Natawa ako dito kay Vice Ganda. Kasi Ayun nga, napanood ko yun. yung salita ni Sen Marcoleta. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Siyempre, suportahan natin ang channel ni Coach Oli, mga katunay. Pakibisita at huwag niyong kalimutang mag-subscribe and follow kay Coach Oli para maging updated tayo sa mga vlogs and reactions na inilalabas ni Coach Oli. Ipagpatuloy natin. Siyempre, yung Banateros, huwag natin kalimutan yan. Suportahan natin. attack dog. Naging attack dog na. Ano, in fairness kay Marcoleta, kilala ko yung Pati anak siya nito. dinamay eh. May itsura po eh. Ay, oo. At kamukhang-kamukha niya. Yung anak ni Marcoleta, magaling din ha, in fairness. Napanood ko din yung anak ni Marcoleta. Meron ding sinabi. Siyempre, like father, like son. Iba talaga Marcoleta. Yes, ma'am. No, kamukhang-kamukha niya. Kasama namin yan sa mga ibang sorties. Hindi naman pangit si Marcoleta eh. Nagkaedad lang. Sa lahat naman eh. Kahit nga sabi, yung gwapo, hindi parating gwapo. Nababawasan ng kagwapuhan. Nananahimik lang si Sen Marcoleta sa Senado, dinamay pa eh. No? Si Vice talaga walang magawa sa buhay. Kapag nagkakaedad. So, hindi naman ano to si Marcoleta. Kaya lang ito si Vice Ganda. Medyo wala na sa lugar. Para sa akin nagiging attack dog eh. Mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Sino yung official owner? Sino yung beneficial owner? Sino yung gaming system administrator? Ano yung mga games? Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Nako, ano yan? Ha? Oh, mga online gambling. Oo Sponsor ni Vice Ganda. Di umano. Online Sa gambling? concert. Naku, yari Aba, kayo. totoo ba yan? Sponsor, mga online gambling, aba. Yung kung matatandaan natin, no? Nagsalita si Vice na walang maidudulot na maganda ang pagsusugal sa isang tao. Aba, tapos biglang may mga ganyan, aba. Parang salungat naman doon sa sinasabi. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Nagkamali kayo ng tinanong ngayon. Meron ng may utak na senador. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus. O DG Plus, Ano Arena yan, Plus, no? Puro plus, ha? O, online gambling. Puro Mga online, plus. ako nagtatanong lang. Pero sa Online ating gambling pagkakaano, nga yan, parang online gambling ang ano dito. Asa ng credibility nito si Vice Ganda? Ano sinasabi ni Vice Ganda before? Diba? Sa bagay, hindi nga niya madesisyonan kung anong kasarian niya. Anyway, hindi ko nila lahat kasi meron naman mga bading na maayos kausap eh. May paninindigan. Ito si bakla na pangit na wala pang paninindigan. Ito si Vice Ganda. Kasi ano sinasabi niya before? Huwag naman yung gambling. Nasisira ang buhay ng tao dyan. Nasisira ang kabataan, nasisira ang pamilya Tama dyan sa si Coach Oli. gambling. Tama si Coach Oli. Madaming nasisira dyan sa online gambling na yan. 'Di ba? Dapat hindi sinusuportahan, dapat tinatanggal yung online gambling na yan. 'Di ba? Kahit yung mga dapat nagpo-promote ng sugal na yan, syempre kaya pinopromote siya ng mga ng ibang mga vlogger. Syempre parang dagdag income sa kanila yan. At kaya inilalagay sa kanila yan, pinapopromote sa kanila. Syempre, sikat to. Syempre yung tao, kumare, ako sumusuporta ako sa isang vlogger. Tapos syempre nag-promote siya ng online gambling. Uy, naggaganto rin pala to. Syempre gagayahin ko. O kapag hinaya mo, tsaka yung online gambling na yan, no? Yung gambling na yan is wala talagang maidudulot na maganda yan. Alam nyo ba ako, lumaki ako ng ganito? Halos ang alam ko lang, Lucky 9. No, hindi ko pinag-aralan yung sugal dahil ayaw ng tatay ko ng sugal. 'Di ba? Kasi nga, yung online gambling na yan, patitikimin ka lang yan. 1, 2, 3, 4, 5 panalo,
Pero mas marami kang magiging talo dyan. Maraming nabaon dyan. At meron akong kakilala na nabaon dyan. Meron. Eto, isasample ko yung isang kakilala ko na nabaon dyan. Alam mo ba, siya ay pinamanahan. No? Pinamanahan siya ng bahay, lupa, at meron dang atang pera. May pera din. No? Ito'y ano lang, no? Sinabi lang sa akin, no? Ng kakilala ko. No? Tapos, nalulung siya sa online gambling. Nalulung sa online gambling yung tao na yon. Ngayon, dahil sa kakalulong niya sa online gambling na yon, mantakin mo na ubos ang pera niya. Kawawa yung pamilya niya. 'Di ba? Kawawa yung minana niya doon. Siyempre, magkakapatid. Ano sila ata eh? Ilan silang magkapatid? 3 ata? 3, 4. Something na ganun. Basta ganun. Naubos. Tapos yung bahay na pinamana sa kanya, binenta niya ngayon sa kapatid niya. Oh, yun. Ngayon yung kapatid niya na ngayon ang nakatira doon. Parang umalis na siya. Tapos siya ngayon nangungupahan. Hindi ba? Naubos lahat sa sugal ngayon. Di ba? Naubos. Puro sugal lang. Sugal, 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 sugal. Nabaon. O, edi lumabas na kawawa ngayon. O, kaya ano yung nagiging magandang resulta ng sugal? Tapos, meron pa akong nakita na may napanood ako na isang tao na marami siyang napundar. May mga motor siya, may kotse siya. O, ano siya eh, parang iwan akong vlogger ba to o ano. Basta napanood ko to eh. Nalulung din siya sa online gambling. Mantakin mo, nakabisikleta na lang ngayon. O, nakabisikleta na lang. Wala na. Wala na yung ano niya, wala na yung yaman niya. Wala na kotse niya, wala na yung motor niya ata. Motor niya ata, 2, 3. Wala na rin. Tapos ini-interview siya, parang nakita ko sa isang interview parang nakabisikleta na lang siya. O tapos hindi na ganun kapustura yung ayos niya. O, 'di ba? Hindi maganda talaga yung nagiging resulta eh. 'Di ba? Parang ano 'yan eh, parang ang sugal kasi walang pinagkaiba sa droga 'yan eh. Ang droga kapag natikman mo, aaraw-arawin mo, hahanap-hanapin mo eh, hanggang sa masira buhay mo eh. Ang sugal ganun din 'yan eh. Kapag natikman mo yan, kapag naano mo yan, naumpisahan mo yan, parang droga yan, hahanap-hanapin mo rin yan. Kaso yung paghahanap mo sa kanya, lagi kang nagbabaka sakali na manalo. Lagi kang nagbabaka sakali na baka mabawi ko yung natalo sa akin. Laging ganun. Sa kagustuhan mong makabawi, lalo kang bumabaon. Yun. Yun, pinopromote mo, gambling. Yes. Sponsor mo, online gambling. Yun. Asan ang credibility ngayon nito si Vice Ganda? So yung sinasabi mong nakakasira before, nasugal, depende sa ayon ng sahod mo. Kasi sponsor mo yan eh. Pinopromote mo yan. Hindi ka naman magpo-promote ng walang bayad. Ano to? Lokohan? Libre? Alam naman natin ang artista, pag nag-promote yan, may bayad. Wala pong masama doon dahil trabaho nila yan. Ang punto rito, bakit yung online gambling pinopromote? Diba? Hindi ba bias ang gobyerno? Sabi nila, yung mga influencer, Yes. yung mga vlogger na nagpo-promote ng online gambling, kinat na sa social media. Pinasara na yung kanilang Facebook. Yan ang sabi. Naglabas pa nga sila ng listahan ng Oo, mga... nabalitaan ko nga yun. May mga nilabas sa Facebook na mga pangalan ng mga vlogger, ng mga mga Facebook page nila na yung mga parang pinahinto na yung nila. ng mga influencer. Pero tinignan ko pa rin yung page nung isa na influencer, vlogger. Nandoon pa rin. Parang nandun pa rin. Dahil nag-promote ng online gambling. Bakit ito si Vice Ganda? Di umano, according, susundan natin to kay may Marcoleta at sabi nagpo-promote din daw to ng online gambling. Bakit andyan pa rin yung Facebook ni Vice Ganda? Okay, nagtatanong lang. Totoo Ay, ba? baka sabihin nyo si Coach Oli nagsasabi na tungkol kay Vice na ganyan. Siyempre, pwedeng makasuhan ng libel. Baka sabihin nyo, kami, katulad ko. O, di ba? Ako, nakikinig ako kay Coach Oli. O, si Coach Oli naman, siyempre, nakakuha ng balita kay Senator Marcoleta. Kay Senator Marcoleta lang namin lahat-lahat nalaman. O kaya labas kami ni Coach Oli dyan. O, Coach, labas tayo dyan, ha?
Oh, labas kami ni Coach dyan. Vice Ganda, ikaw ay nagpo-promote ng online gambling. Oo. Anong ko sa'yo Vice Ganda? Napaka-ipokrito mo. Kung Tsaka napaka-awkward naman nung sinasabi niya na gano'n na ikaw ay nagpapayo ka. Di ba? Nagpapayo ka na masama ang sugal tapos biglang ganyan. Kung totoo man yun, nako, parang salungat naman sa sinasabi mo yun. Nako. promote ka ng online gambling, dahil sabi mo, nakakasira ng pamilya. Kayo namang gobyerno, mga Nakakasira. ipokrito Totoo rin. yan. Yung tama yung sinabi ni Coach Oli. Ang sugal nakakasira ng pamilya yan. Kaya nga sinabi ko kanina ang sugal at ang droga walang pinagkaiba yan. Halos parehong-pareho lang yan. Magkaiba lang ng ano. Kasi ang bisyo, no, yung bisyong yon, yung droga na yan is kapag yan ano mo is yung tama, ganto, ganyan, yun ang hinahabol mo. Sa sugal naman, ang hinahabol mo yung makabawi ka. 'Di ba? Pag natalo ka ng 1 milyon, pwede bang umutang ng 2 milyon para makabawi ako? O kahit 500,000 lang, kahit gano'n. O kung tumataya ka man ng maliitan, natalo ka ng 1,000. O baka pwede umutang ng 1,500 o 2,000, makabawi man lang ako. Kaya nga hindi. Ang sugal talaga wala yan eh. Kapag inasa mo yung kapalaran mo sa sugal, wala yan eh. 'Di ba? Kahit kapag inasa mo. Kayo, kung nagpo-promote ng online gambling si Vice Ganda, dahil sabi nyo, ang dami nyo nang tinanggal na mga na page ng mga influencer, ba't si Vice Ganda until now, andyan pa rin? Pag sobrang laki, takot kayo? Ano to? Depende sa laki? Depende sa laki ng influencer? Pag may noontime show, hindi nyo kayang tabigin? Nako, dapat linawin ni Vice yan. Yan tungkol na yan. Kung totoo ba yan, yung mga bali-balita na yan, no? Na tungkol dyan sa gambling na yan, sa online gambling. Nako. Bago. Ito talaga, kasi ikaw, Vice, nagsimula ka kasi, kaya tuloy nagkakahalungkatan eh. Kaya sabi ko nga sa iyo, ang politika para showbiz na rin ngayon. Oh, halungkatan ng kalamnan ngayon. Ay, hindi maganda. Birahin natin. Talagang tigilan natin yung online gambling na yan. Plastic yan si Vice Ganda. Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert na ngayon lang. Naku. Pati po ako ay kanyang idinawit. Ayun. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at ganun? naging successful siya. Grace po, pinagtawanan mo ba si Marcoleta? Ba? Napatawa niya si Senador Grace po. O ba, nandun si Grace po, parang sinakyan niya pa yung pagpapatawan ni Vice. Ako kay Grace po, no. Ako dati bilib ako kasi dala niya pangalan ng tatay niya, no, ni Senator Grace po. Sige, Senator po ba si Grace po? Parang di siya nakakita masyado. Paki-comment nga mga katunay. Alam ko senator pa rin siya, 'di ba? 2028 pa yung tapos niya. Or nitong midterm na tapos. Basta yun na yun. Ayun. Ibig sabihin, paano kaya kung buhay pa siyempre si nasirang FPJ? Siyempre, idol natin yan. Si The King FPJ. Parang, saan ba papanig si FPJ kung tutusin? Ano ba bagay status? Kasi si FPJ kasi talagang kilala natin yung tao na yan na talagang nire-respeto ng tao at si FPJ iba talaga mag-isip talaga. Bukod sa nire-respeto siya ng tao, marunong din siyang magbalik ng respeto sa mga tao. At hindi natin kailanman nakita si FPJ na naging 'di ba? Lalo na nung tumatakbo siyang presidente, lalo na nung tumatakbo siya noon, talagang may paninindigan talaga si FPJ. Kaya isa din ako sa bumilib kay FPJ noon na talagang gustong-gusto kong manalo si FPJ ng pagiging presidente noon. Kaso nga lang sa hindi natin inaasahan talaga is natalo siya. Na alam ko naman na hindi naman siya natalo, para sa akin siya ang nanalo. Kumbaga patutuwa ba sa mga nangyayari ngayon, sa mga, 'di ba? Nagiging desisyon ni Senator Grace? Naku. Bigla mo niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya ng tao na yun. Ano naman yun kung titignan yung mukha ni Senator Marcoleta? Ano nakakatawa sa mukha ni Senator Marcoleta? Wala namang nakakatawa sa mukha ni Senator Marcoleta. May itsura naman si Senator Marcoleta. Siyempre, nagkaedad lang si Senator Marcoleta pero dissenting manamit si Senator Marcoleta, dissenting tignan. Anong nakakatawa kay Senator Marcoleta? May nakakatawa ba?
para paglaruan si Senator Marcoleta ng ganyan, banggitin ni Vice na gano'n, na pati si Senator Marcoleta is pagtripan niya, gano'n. Ano yun, basta pagkampi sa mga Duterte, pagtitripan ni Vice, parang nakakaramdam tayo niyan. Ano ba yan, Vice? Parang, ano ba yan, meron ba nagtutulak sa'yo dyan ng masamang espiritu? Ang hirap talaga pag may bumubulong na alitap-tap eh. O totoo, napakawalang yan. Napakawalang yan. Paano mo malalaman kung walang yan tao? Hindi. Ano ba pinagmamalaki si Vice Ganda? Diba? Alisin mo ang yaman sa isang tao. Tingnan natin kung may binatbat. May yumaman lang eh. Pero totoo lang, kung komedyante lang, ang daming mas magagaling kay Vice Ganda. Isa sa mga kay Brad Pitt na lang, walang binatbat yan. Nagkaroon lang siya ng noontime show eh. Sa mga comedy bar, mas maraming Sino yung yung sa Itbulaga hindi kasi ako madalas napapanood ko lang sa newsfeed eh. Itong dalawa magkasama sila yung kalbo isa. Si Wally Hindi tsaka kasi si ako magaling Jose. sa artista talaga. Ay, kung tutusin, no, si Vice, hindi natin maikukumpara kay Wally tsaka kay Jose yan. 'Di ba? Si Jose at Wally talagang legit ang pagpapatawa nila. Talagang 100%, talagang hindi nila kailangan gumamit ng ibang tao, manlait o ganito para maging katawa-tawa sila. May sarili silang may sarili silang ano ba tawag doon mga kato? Basta may sarili silang para mapatawa yung mga tao. May sarili silang style. 'Di ba? Pero kasi si Vice iba eh. Sinasabi ko nga iba ang style niyan. Kailangan may tapakan muna bago, 'di ba? Nandadamay muna ng ibang tao. Kaya para sa akin hindi siya pwedeng maihilera doon. Talagang kakaiba si Jose at Wally. Mas magagaling pa yun sa comedy eh. Diba? Yung comedy naman ni Vice Ganda, nangiinsulto lang. Ang magaling, ako para sa akin magaling sa comedy, yung bilis ng utak. Yung naisip niya pa yun, naipasok na yun, yung mga ganon. Hindi yung, sige, amunin nyo si Vice Ganda, try mo mag-comedy nang walang iniinsultong tao. Hindi niyang kaya. Mr. Chair. Baka nga si Vice Ganda tsaka kung buhay pa si Rene Requestas, kung magsama sa isang pelikula yan, lalamunin ng buo ni Rene Requestas yan eh. 'Di ba? Kasi si Rene Requestas, walang pelikula si Rene Requestas na hindi nakakatawa. Halos lahat ng pelikula ni Rene Requestas talaga lahat mabenta sa tao. 'Di ba? Eto, lalamunin niya lang si Vice. Malamang sasabihin niya na lalait-laitin niya lang si Rene doon. Yun lang ang magiging linya niya ron. Pero si Rene, kahit hindi siya laitin ni Rene, talagang makakagawa ng si Rene Requestas. Ayaw ko na pong patusin siya. Huwag mo talaga patusin, nakakadiri. Huwag mo patusin si Vice Ganda. Parang naiinis na si Senator Marcoleta, gumaganon-ganon si Senator Marcoleta. Naku, mag-ingat-ingat ka dyan, Vice. Chairman ng Blue Ribbon yan. Nako. Pero, tuloy mo yan. Saludo kami dyan sa iyo, Marcoleta. Ha? Dapat talaga Relax lang, Senator. Online gambling na yan. Sabi nila, tinanggal na sa GCash. Pero andun pa rin. Nabuko sila ni Cayetano. Ha? Kayo ngayon. Ha? Lalo kayong mahilig magbanggit ng jurisprudence. Mag-ingat na kayo ngayon. Dahil bumabakbak na si Cayetano at saka si Marcoleta. Jurisprudence kayo ng jurisprudence. Magmumukha kayong tanga. Pag mali ang gamit ninyo, pambihira. Nako. Pero nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Pasara mo, Marcoleta, pasara mo. Pasara mo yung Facebook niya, bakit nagpo-promote ng online gambling? Gamit po sila mga ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban. Ayan, Kayo Total mga ban. online gambling, hindi pa ba kayo kikilos patungkol kay Vice Ganda? Hindi pa ba kayo kikilos? Diba? Gobyerno, hindi ba kayo kikilos? Bawal na yun Diba? Huwag sana tayong double standard. Pero ito papakita ko. Dito nahuli si Vice Ganda. Sangkot po siya sa pinagbabawal. Tingnan po natin ito, pakinggan po Ano natin. yun? Ano yung pinagbabawal? Na lahat ng makeup niya at saka ng wig niya. Saka ako magbibigay ng opinion. Nako. As of now, hindi ko alam pa rin yung tsura niya. Makeup tsaka wig niya. May lumabas ng litrato di ba? May lumabas na litrato. Si Vice ba talaga yun? Yung nakita ko yung litrato na parang siya, parang kalbo, basta panot. Basta ewan ko ba, totoo ba yun? Nagtatanong lang ako Kasi may mga lumalabas na ganun
Pero si Bibi Gandang Hari talagang hinahamon si Vice, 'di ba? Hinahamon siya. Kasi si Bibi Gandang Hari talaga naman may K. 'Di ba nakita mo naman ang itsura ni Bibi Gandang Hari? Alam naman natin kung sino siya dati. Si Rostom Padilla 'yan. Ngayon nag-convert siya sa pagiging babae, no? Kita mo rin maganda pa rin ang kinalabasan. Maganda ang mukha ni Bibi Gandang Hari, syempre Rostom Padilla 'yan eh. 'Di ba? Kaya may case siya, may case siyang manlait. Kumbaga kung sino yung manlalait kay Rostom, kay Rostom tuloy, kay Bibi Gandang Hari, wala siyang K kung itsura lang ang pagbabasihan kay kay Bibi. Kaso nga lang syempre yung edad nga, parang tinapik natin kagabi, no? Na parang yung edad ni Bibi Gandang Hari ang pinunterya ni Vice, na bakit magmo-model sa 40 na. Diyos ko naman, sinasabi ko nga 40 anyos bata pa yan. Hanggat kayang sumuntok sa pader ni Bibi Gandang Hari, malakas pa yan. Naku, nakita ko lang to sa Facebook Pero si Bibi Gandang Hari, kung kinumpare mo, Okay, kita mo, di ba? Tignan mo yung litrato ni Bibi Gandang Hari. Yung video niya. Kayo mga katunay, sino yung nakikita yung medyo hawig niya? Gretchen Barreto, kita nyo, parang ganyan sa comment kayo sa comment box, mga katunay, kung medyo malapit-lapit. Sa akin parang malapit, Gretchen, Gretchen Barreto. Di ba? Etong isa, ituloy na lang natin. sa akin, hindi naman maganda nang i-insulto tayo ng pangit. Okay? Siguro ako, okay lang kasi tanggap ko naman pangit ako. Pero kasi ito si Bibi Gandang Hari, pogi talaga to. Oo, gwapo talaga si Rostom yan. to, Rostom yan diba si pogi Kita to. mo naman si Robin Padilla, gwapo. 'Di ba? Si Royet, si Romel. 'Di ba? May mga itsura mga Padilla eh. Kita mo Daniel Padilla. May mga itsura 'yan. Mga Padilla. Eto nga si Vice. Wala sinasabi kay Vice Kayo na bahala dyan kay Vice, mag-comment. Pero syempre ako lahat ng Padilla talaga may itsura. Kita mo naman sa hilatsa ng mukha, kaya sabi niya magtatanggalan tayo ng Ako dati akong Padilla eh. Joke lang. Di ba ulitin natin magtatanggalan ng makeup? Mukha pa rin ba siyang kabayo? Tatanggalin niyo muna lahat ng makeup niya at saka ng wig niya. Tsaka Ayun hinahamon ka ni Bibi Gandang Hari. Tanggalin mo daw muna yung makeup mo, Vice, tsaka yung wig mo bago ka magsalita. Laban kay Bibi Gandang Hari. Naku, hinahamon ka. Challenge. Yung ata ni Bibi Gandang Hari, yung buhok ni Bibi Gandang Hari, totoo yan, no? Talagang pinahaba niya talaga yan, no? Mukhang totoo eh. bigay ng opinion. Asap lang, di pa alam pa rin tsura niya. Hindi. Alisin muna natin dito, kasi ang lakas mang insulto ni Vice Ganda ng pangit. Palagay ko wala siya sa posisyon mag-insulto ng pangit. Kasi pangit ka Vice Ganda. Tanggapin mo na yan. Alisin mo yung Masyado makeup kang mo. hard ko, Choli. Alisin mo yung wig mo. Wala ka sa posisyon magbanggit ng pangit. Kahit si Torre, parehas kayo ni Torre. Magkasabwat kayo ni Torre. Sa kapangitan, magkasabwat kayong dalawa ni Torre. Diba? Hindi ko po iniinsulto Hindi wala po tayo Wala naman sa akin yung pangit. Gaya na sabi ko, pating naman ako pangit Tatlo tayong pangit. Sama-sama tayo. Pero hindi kayo dapat nang iinsulto. Wala kayo sa posisyon para magsalita ng pangit. Kita mong sangkot ka rin pala Diba? Yung pala yun, yung pala ibig sabihin. Sa pinagbabawal na mukha. Pinagbabawal Pangit ka rin na mukha. Natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses na yan na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli at syempre si Senator Marcoleta at si Bibi Gandang Hari. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.